At para sa ating mga balita, bilang ng mga nasawi sa 7.1 na lindol sa China, patuloy pang tumataas. At Donald Trump handang gumamit umano ng puwersa, masakop lang ang Panama Canal at Greenland. Pinag-interesan pati Gulf of Mexico. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Mahigit 14,000 rescuer ang dumating kahapon sa Tibet upang ipagpatuloy ang paghahanap sa mga nakaligtas matapos ang malakas na lindol na pumatay ng hindi bababa sa 126 na katao sa isang liblib na bahagi ng kanlurang China. Mahigit 400 katao na ang nailigtas ayon sa state media ng China. Yan ay mula nang tumama ang lindol noong Martes, mga 50 milya mula sa paanan ng bundok Everest na nagdulot naman ng pagkasira sa libo-libong bahay. Dumating si pangalawang punong ministro Zhang Guoqing noong Miyerkules upang pangasiwaan ang operasyon. Ngunit naging mahirap ito dahil sa malamig na temperatura na bumagsak sa -16 degrees Celsius buong magdamag. Sinasabing madalas ang mga lindol sa rehiyong ito na matatagpuan sa isang major geological fault line. Ngunit ang lindol noong Martes ay isa sa pinakamadugo sa kasaysayan ng China sa mga nagdaang taon. Ang lindol na may lakas na 7.1 magnitude sa Richter scale na tumagos hanggang sa lalim na 10 kilometro ayon sa datos ng US Geological Survey ay naramdaman din daw sa Nepal at sa ilang bahagi ng India na kalapit ng Tibet. Ang access ng internet sa Tibet ay limitado at mahigpit na kinokontrol ito ng Beijing. Hindi rin maaaring maglakbay doon ang mga journalist nang walang pahintulot mula sa pamahalaan. Kaya't karamihan ng impormasyon tungkol sa lindol at mga nangyayari pagkatapos nito ay nagmumula lamang sa state media ng China. Naglunsad na ng operasyon ang Air Force at nagpadala na rin ng mga drones para tumulong sa rescue, habang nananawagan naman si Pangulong Xi Jinping ng isang all-out effort upang mabawasan ang mga casualties at mailikas agad ang mga residente. Ayon sa state media na People's Daily, higit sa 30,000 katao ang nailikas na mula sa rehiyon. Naibalik na rin ang serbisyo ng kuryente at mobile phone sa Tingri County, malapit sa epicentro noong umaga ng Miyerkules, batay pa rin sa ulat ng state media. Tinatayang umaabot sa mahigit 3,600 gusali ang gumuho na posibleng nag-iwan ng libo-libong tao na walang matutuluyan. Sa mga video na inilabas ng Chinese National News Network na CCTV, makikita ang mga bahay at gusali sa Shigatse, isang banal na lungsod sa Tibet na gumuho. Makikita rin ang mga rescuers na naglilinis ng mga guho at namamahagi ng makakapal na kumot sa mga residente. Ayon kay Shangji Dangzi, may-ari ng isang tindahan ng grocery na nasira sa lindol, matindi daw ang tinamong pinsala ng mga kabahayan. Ayon naman sa isang 34 na taong gulang na residente na nakapanayam ng state media, buong maghapon daw na walang tigil sa paghatid ang mga ambulansya ng mga tao sa ospital. At dahil daw ang mga bahay ay gawa sa lupa, halos lahat daw ito ay gumuho. Isang residente naman sa isang hotel sa Shigatse ang nagsabi sa Fengmian News na nagising daw siya dahil sa malakas na pagyanig. Umuuga daw ang kama, kaya't agad niyang kinuha ang kanyang mga medyas at tumakbo palabas sa kalye, kung saan nakita niya ang mga helikopter na paikot-ikot sa himpapawid. Nagkaroon din ng mahigit sa 40 aftershocks sa unang ilang oras matapos ang lindol. Ayon kay Zhang Haikun, isang researcher mula sa China Earthquake Network Center, bagaman posible na magkaroon pa ng isang lindol na aabot sa magnitude 5, mababa daw ang tsansa na may dumating na mas malakas pa sa lindol na naranasan noong Martes.
Ang Tingri County na matatagpuan sa paanan ng bundok Everest na naghihiwalay sa Nepal at China ay isang sikat na base para sa mga turistang umaakyat sa pinakamataas na bundok sa mundo. Kinansela na ang mga Everest sightseeing tour sa lugar ayon sa isang tourism staff doon. Sinabi pa niya na isinara na rin ang lugar at 3 turista rin ang nailikas na sa lugar. Ang rehiyon ng Shigatse na may populasyong 800,000 ang tradisyonal na tahanan ng Panchen Lama, isang mahalagang personalidad sa Tibetan Buddhism at pangalawa sa Dalai Lama. Si Gedun Chokyi Nyima, ang bata na sinasabing reincarnation ng Panchen Lama, ay nawala noong 1995 nang siya'y 6 na taong gulang pa lamang. Mula noon, ang China na ang namili ng sarili nitong Panchen Lama. Nagpaabot naman ng mensahe at dasal ang Dalai Lama para sa mga apektadong residente. Ang Dalai Lama ang itinuturing na alternatibong pinuno ng Tibet mula nang sakupin ito ng Chinese Communist noong 1959. Bagaman umabot ang pagyanig hanggang sa bansang Nepal, wala namang naiulat na malaking pinsala o nasawi sa bansang ito. Ayon yan sa isang opisyal mula sa National Emergency Operations Center na nakausap ng BBC Newsday. Tanging maliit na pinsala at mga bitak sa mga bahay ang naiulat. Ang lindol noong Martes ng umaga na nagpatakbo sa maraming residente ng Kathmandu palabas sa kanilang mga bahay ay nagpapaalala sa nakakamatay na lindol noong 2015. Ang magnitude 7.8 na lindol na tumama malapit sa Kathmandu na kabisera ng Nepal ay pumatay ng halos 9,000 katao at sumugat ng mahigit 20,000. Sa ibang balita, Trump handang gumamit ng puwersa, masakop lamang ang Panama Canal at Greenland. Pati Gulf of Mexico, pinag-interesan. Muling sinabi ng bagong halal na Pangulo ng Amerika na si Donald Trump ang posibilidad na gumamit ng puwersa ang Estados Unidos para mabawi ang Panama Canal at makuha ang Greenland. Posible rin anya na gumamit ng economic sanctions para maisakatuparan ito. Sa isang oras na press conference, muli niyang binigyang diin ang sakripisyo ng Amerika sa pagtatayo ng Panama Canal, 1 siglo na ang nakakaraan, at muling inakusahan ang China na nag-ooperate nito ngayon. The Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Kasabay nito, muli ring ipinagtanggol ni Trump ang pagnanais niya na maangkin ang Greenland bilang mahalagang hakbang para sa seguridad ng Estados Unidos. At sinabi pa na walang legal na karapatan ang Denmark sa Greenland. Ito'y kahit kinikilala ng buong mundo ang soberanya ng Denmark sa higanting islang ito. Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. Ang mga pahayag na ito ng President-elect ay ginawa matapos bumisita ang kanyang anak na si Trump Jr. sa mismong kabisera ng Greenland para personal na makita ang isla noong Martes. Nakipag-usap din daw sa telepono si Trump Jr. sa kanyang ama at binigyang diin ang pangamba tungkol sa mga barkong Ruso at Chino na naglalayag sa paligid ng isla. And I thought it'd be great to go up there with his 2 very talented friends and the other group, a lot of other people. So I just want to say that it's a very special place. It needs security for itself, but it also needs security very much for the world. The location really, you see the people and the ships sailing around, and they're not the right ships, and they're not the ships you want to know about. So we need security, and our country needs it, and the whole world. Kaugnay nito,
Mariin namang itinanggi ng pamahalaan ng Panama, ng Greenland at ng Denmark na isuko ang kanilang mga teritoryo sa Amerika. Ayon sa Foreign Minister ng Panama, non-negotiable daw ang soberanya ng Panama sa Panama Canal. Ayon naman sa Prime Minister ng Denmark, ang isla ng Greenland ay para lamang sa mga mamamayan nito at hindi ito ipinagbibili. Gayunpaman, sinabi ng punong ministro ng Denmark na ang Estados Unidos ay isang malakas na kaalyado ng Denmark at Greenland at ang mga investment nito sa teritoryo ay malugod nilang tinatanggap. Pero hindi pa nagtapos si Trump sa Greenland at Panama Canal. Sinabi rin niya na dapat palitan ang pangalan ng Gulf of Mexico ng Gulf of America. Ang pinakahuling pahayag na ito ni Trump ay malinaw na larawan ng kanyang patakarang panglabas na tila nagmumula sa isip ng isang real estate developer na may layuning palawakin ang teritoryo ng Amerika nang walang pakialam sa international law. Naniniwala si Trump na iniligtas siya ng Diyos sa mga tangkang assassination sa kanya para umano sa isang layunin, at pangunahin sa kanyang pagtutuunan ng pansin ay ang problema ng illegal na imigrasyon at ang pagpapalakas ng seguridad sa mga border ng US. Bibigyan din daw niya ng pansin ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. At tungkol naman sa China, gagamitin daw niya ang taripa para parusahan ang sinumang bansa na gumagawa ng masama. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.